Sa madilim na eskinita ng Quiapo, kung saan ang bawat sulok ay may kwento, nakatira ang batang si Biboy. Lumaki sa hirap, ang batang ito na anak ng kalye, ay nagtitinda ng mani sa gilid ng daan. Isang maliit na karton ang kanyang tahanan, tanda ng mahirap na buhay na kanyang kinagisnan. Isang gabing matindi ang ingay ng mga sasakyan at sigawan ng mga tao, nag-iisa si Biboy sa kanyang karton, pilit na isinasara ang mga mata upang makatulog. Sa gitna ng ingay at alikabok, naglalaro sa kanyang isipan ang mga pangarap ng mas magandang bukas. Ang kanyang ina, na isang dating mananahi bago pa man siya iniwan sa kalye ay madalas sabihin sa kanya, "Biboy, ang pangarap ay parang bituin, malayo man ito, ngunit ito'y abot kamay kung magpupursigi ka." Mani dito, 20 lang po, ang sigaw ni Biboy kinabukasan, habang hawak ang basket ng kanyang paninda. Ang mga taong nagdaraan ay parang hindi siya nakikita. Sa isang sulok, may isang matandang lalaki na nakatambay, pinapanood si Biboy mula sa malayo. Si Mang Cardo, kilala sa lugar bilang isang dating guro na ngayon ay retirado na at nagpapalipas ng oras sa pagmamasid sa mga tao. "Kamusta iho?" bati ni Mang Cardo, lumapit sa pwesto ni Biboy. "Mukhang matumalang bentahan ngayon ha?" "Opo Mang Cardo," malungkot na sagot ni Biboy, hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga mani. "Parang bawat araw po, lalong humihirap." Umupo si Mang Cardo sa tabi ni Biboy, dala ang kanyang lumang upuan. "Alam mo Biboy, noong bata pa ako, mahirap din ang buhay ko. Pero natutunan ko na ang bawat hirap ay may katumbas na aral." "Ano sa tingin mo ang aral na itinuturo sa iyo ng mga pagsubok na ito?" Napaisip si Biboy. Madalas niyang itanong sa sarili kung bakit kailangan niyang tiisin ang ganitong hirap. Ngayon, may nagtatanong na sa kanya ng diretso. Siguro, itinuturo nito sa akin na maging matyaga at matutong maghintay at magsumikap para sa mga pangarap ko. Habang lumalalim ang gabi, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, puno ng mga kwento at aral mula sa buhay ni Mang Cardo. Si Biboy, bagaman pagod, ay nakaramdam ng isang bagong sigla, ang sigla ng isang batang may bagong natutunan, isang bagong pag-asa. Sa pagtatapos ng kanilang usapan, nag-iwan si Mang Cardo ng ilang salita, "Biboy, alalahanin mo, kahit gaano kaliit ang sisidlan, kung puno ito ng pangarap, ito ay maaaring magdala ng malaking pagbabago." Nakatulog si Biboy ng gabing iyon na may ngiti sa labi, ang puso ay puno ng mga pangarap, at ang isip ay may bagong aral na magbibigay gabay sa kanya sa mga darating na araw. Isang hapon, habang nagtitinda si Biboy ng mani, isang di pangkaraniwang nilalang ang lumapit sa kanyang pwesto. Si Malasakit, isang maliit at mahiwagang duwende na may suot na makulay na damit, ay lumitaw mula sa isang eskinita na tila ba nagmula sa isang kagubatan. "Magandang hapon Biboy," bati ni Malasakit sa isang mahinahon na tono. "Naamoy ko ang iyong masarap na adobong mani mula sa kabilang dako ng kalye. Ako'y naglakbay mula sa malayo upang makatulong sa mga katulad mong may pangarap." Napatingin si Biboy sa duwende, na may halong pagtataka at kuryusidad. "Tulong? Anong uri ng tulong ang maibibigay mo sa akin?" tanong niya, habang patuloy sa paghahalo ng mani. "May dala akong kakaibang mga pabango, bawat isa'y may kani-kanyang kapangyarihan," sabi ni Malasakit habang dahan-daang binubuksan ang kanyang lumang bag na puno ng mga kumikinang na bote ng pabango. "Ngunit, sa halip na ibigay ko agad sa iyo ang isa sa mga ito, naisip kong mas mabuti kung sasamahan kita sa iyong araw-araw na buhay. Sa ganitong paraan, mas maigi kong maipapaliwanag at maipapakita sa iyo kung paano ito gagamitin sa tamang panahon at sitwasyon." Napaisip si Biboy, ang alok ay tila isang bagay mula sa isang pantasya. "Sige, samahan mo ako. Marami akong gustong matutunan at kung talagang makakatulong ang mga pabango sa akin, bakit hindi?" Mula noon, naging magkasama na sina Biboy at Malasakit. Sa bawat araw ng pagtitinda ng mani, si Malasakit ay nagtuturo kay Biboy kung paano gamitin ang mga pabango hindi lamang para sa pansariling kapakinabangan, kundi para sa kabutihan ng lahat. Sa ilalim ng ilaw ng poste sa kalye, pilit inuunawa ni Biboy ang mga pahina ng kanyang lumang libro sa matematika. Ang kanyang munting kariton, bagamat hindi ang pinakakomportableng lugar para mag-aral, ay nagsilbi ng tahanan at lugar kung saan siya nag-aaral ng kanyang mga leksyon sa loob ng maraming taon. Sa kabila ng ingay ng kalsada, sinisikap niyang mag-concentrate,
Ngunit ang pagod mula sa mahabang araw ng pagtitinda ay unti-unting sumisira sa kanyang focus. Napansin ni Malasakit ang hirap na dinaranas ni Biboy. Lumapit siya, dala ang isang maliit na bote ng pabango, na ang kulay ay kasing linaw ng kristal. Biboy, nakikita ko ang iyong pagpupursigi at alam kong mahalaga sa iyo ang iyong pag-aaral. Gusto kong subukan mo ito, ang pabango ng karunungan. Iniabot ni Malasakit ang bote kay Biboy, na agad namang tiningnan ito ng may pagtataka. Pabango ng karunungan, paano ito makakatulong sa akin? Tanong niya, ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at pagkamausisa. Tumugon si Malasakit, ito'y hindi ordinaryong pabango, Biboy. Kapag inamoy mo ito, magkakaroon ka ng kakayahang matuto at maunawaan ang iyong mga leksyon ng mas mabilis. Makakatulong ito sa iyo na mas maabsorb ang iyong binabasa at mapanatili ito sa iyong memorya. Marahan na binuksan ni Biboy ang takip ng bote at inamoy ang pabango. Agad niyang naramdaman ng isang kakaibang sigla, ang kanyang isipan ay parang biglang nagliwanag, at ang mga salitang dati-rati tila magulo at mahirap intindihin ay naging malinaw. Wow! Parang mas gumaan ang pakiramdam ko, sabi ni Biboy, hindi makapaniwala. Talaga bang mabilis ang epekto nito at ramdam ko na agad-agad? Ngumiti si Malasakit, oo Biboy, ngunit tandaan mo, ang pabango ay isang tulong lamang. Ang tunay na pag-unlad ay nasa pagsisikap mo pa rin. Sa mga sumunod na oras, ginamit ni Biboy ang pabango ng karunungan habang siya ay nag-aaral. Sa tuwing siya'y mag-aaral, isang patak lamang ang kanyang kailangan upang muling maramdaman ang bisa nito. Ang mga komplikadong problema sa matematika at mahihirap na konsepto ng science ay unti-unting naging mas madaling intindihin. Isang gabi, habang nagpapahinga sila, nagsimula ang isang malalim na pag-uusap sa pagitan ni Biboy at Malasakit. Alam mo Malasakit, panimula ni Biboy, bago ka dumating, parang imposible ang lahat. Ngayon, pakiramdam ko ay may pag-asa na akong makamit ang mga pangarap ko. Dahil ba sa pabango? Tanong ni Malasakit, may halong pagkausisa. Hindi lang dahil sa pabango, sagot ni Biboy, at tumingin sa mga bituin sa langit. Dahil na rin sa iyo. Binigyan mo ako ng lakas ng loob at inspirasyon na kailangan ko para magpatuloy. Salamat Malasakit. Habang tumatagal, naging mas malapit ang dalawa. Ang kanilang pagkakaibigan, pinagtibay ng mga mahahalagang aral at suporta, ay nagbigay ng bagong kahulugan sa buhay ni Biboy, na ngayon ay hindi na lamang isang simpleng nagtitinda ng adobong mani, kundi isang batang may pangarap at may kakayahang tuparin ito. Isang hapon, habang nagtitinda si Biboy ng mani sa kanto ng Quiapo, biglang sumiklab ang isang mainit na pagtatalo sa pagitan ng dalawang tindero sa kabilang panig ng kalye. Ang kanilang mga boses ay lumakas, umaalingaw at nagdulot ng tensyon na mabilis na kumalat sa paligid. Anong problema nila Malasakit? Tanong ni Biboy, habang maingat na inilalagay ang mga mani sa isang lalagyan. Mukhang mayroon silang hindi pagkakaintindihan tungkol sa pwesto ng pagtitinda, sagot ni Malasakit, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nag-aaway na mga tindero. Madalas itong nangyayari, lalo na sa mga masisikip na lugar tulad dito. Habang lumalala ang sitwasyon, nag-aalala si Biboy na baka umabot pa ito sa pisikal na sagupaan. May magagawa ba tayo Malasakit? Ayaw kong may masaktan. Tumango si Malasakit at dahan-daang hinugot ang isang maliit na bote mula sa kanyang bag. May dala akong bagay na maaaring makatulong. Ang pabango ng kapayapaan. Ito'y makakatulong upang maibsan ang galit at bigyan sila ng pagkakataon na mag-usap ng mahinahon. Binuksan ni Malasakit ang bote at naglagay ng kaunting likido sa kanyang palad. Isang patak lang, at kailangan nating lumapit para maamoy nila ito. Lumapit sila ng dahan-dahan sa dalawang nagtatalo, na ngayon ay halos magkakasakitan na. Sa sandaling malapit na sila, iwinagayway ni Malasakit ang kanyang kamay sa hangin, at dahan-daang kumalat ang amoy ng pabango ng kapayapaan. Halos agad-agad, ang tensyon sa hangin ay tila nahigop palayo. Ang dalawang nagtatalo ay biglang tumigil, tila nawala ang init ng kanilang galit, at unti-unting naging mahinahon ang kanilang ekspresyon. Ano ba talaga ang pinagtatalunan natin dito? Tanong ng isang tindero sa kabila, ang tono niya ay mas mahinahon na ngayon. Ang pwesto ko, sa tingin ko lumalampas ka na sa linya ko, sagot ng isa, ngayon ay mas mahinahon at bukas sa pag-uusap. Nagpalitan sila ng mga pananaw, hindi na sa paraan ng sigawan kundi sa isang mas mahinahon na diskusyon.
Maraming nakapalibot na tindero at mamimili, kasama na sina Biboy at Malasakit, ay nakahinga ng maluwag, at bumalik sa kanilang mga gawain na may kapayapaan. Nang malayo na sila sa karamihan, nagtanong si Biboy kay Malasakit, paano gumagana ang pabango na iyon? Ang pabango ng kapayapaan ay naglalaman ng essences na nakakapagpahupo ng galit at nakakapag-promote ng kalmadong komunikasyon, paliwanag ni Malasakit. Pinapalitan nito ang negatibong enerhiya ng isang lugar o tao ng mas positibong daloy ng emosyon. Napahanga si Biboy sa bisa ng pabango. Ibig sabihin, maaari itong makatulong hindi lang sa mga simpleng away kundi sa mas malalaking hindi pagkakaintindihan. Sumang-ayon si Malasakit, oo Biboy, ito'y isang tool para sa pag-unawa at pagkakasundo. Ngunit tandaan mo, ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa loob ng bawat isa sa atin. Ang pabango ay tulay lamang para maabot natin ang estado ng pagkakaintindihan. Nagbalik sila sa kanilang pwesto, parehong may bagong pag-unawa sa kapangyarihan ng kapayapaan, at kung paano ang maliit na mga aksyon ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa komunidad sa paligid nila. Habang lumilipas ang mga araw, nadarama ni Biboy ang lumalaking pangangailangan na mapaunlad ang kanyang maliit na negosyo. Sa kabila ng kanilang tagumpay sa pagpapanatili ng kapayapaan at karunungan sa kanilang paligid, isang bagay ang patuloy na gumugulo sa kanyang isipan, ang kanyang pinansyal na seguridad. Nagiging mahirap ang pagbalanse sa kanyang pag-aaral at pagtitinda, lalo na't nais niyang magkaroon ng mas magandang buhay para sa kanyang sarili sa hinaharap. Isang umaga, habang nag-aayos si Biboy ng kanyang pwesto, nilapitan siya ni Malasakit na may dalang isa pang bote mula sa kanyang bag. Biboy, napansin ko ang iyong pag-aalala at pagod kahapon. Nais kong ibigay sa iyo ang pabango ng kasipagan, sabi ni Malasakit, iniaabot ang maliit na bote na may lamang gintong likido. Ano ang magagawa nito para sa akin? Tanong ni Biboy, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-asa. Ang pabango ng kasipagan ay makakatulong upang palakasin ang iyong enerhiya at tiyaga sa iyong mga gawain. Hindi lamang ito magbibigay sa iyo ng lakas ng katawan, kundi pati na rin ng lakas ng loob at determinasyon, paliwanag ni Malasakit. Habang sinisimulan ni Biboy na buksan ang bote, agad niyang naramdaman ang isang rush ng enerhiya. Wow, parang bigla akong nagkaroon ng bagong lakas, sabi niya, halos hindi makapaniwala sa agad na epekto ng pabango. Gamitin mo ito ng may pag-iingat Biboy. Makakatulong ito sa iyo. Pero ang tunay na kasipagan ay nanggagaling pa rin sa loob mo, paalala ni Malasakit. Sa mga sumunod na araw, ginamit ni Biboy ang pabango ng kasipagan bago magsimula ng kanyang araw. Maaga siyang nagigising, naghahanda ng mas maraming mani kaysa dati, at nagtatrabaho ng mas mahabang oras. Nadagdagan ang kanyang kita, at nagsimula siyang mag-ipon para sa kanyang mga pangarap. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa lilim ng isang puno, binuksan ni Biboy ang isang mahalagang usapan. Malasakit, sa tulong ng pabango, napabuti ko ang aking negosyo. Pero naiisip ko, paano kung wala na ang pabango? Paano ko mapapanatili ang ganitong antas ng kasipagan? Tumingin ng nakangiti si Malasakit kay Biboy. Ang mahalaga Biboy, ay ang mga aral na iyong natutunan habang ginagamit mo ang pabango. Ang pabango ay simula lamang. Ikaw at ang iyong mga natutunan ang magdadala sa iyo sa tagumpay, kahit na wala na ang pabango. Natutunan ko na ang kahalagahan ng maagang paggising at masusing pagpaplano. Alam ko na ngayon na kaya ko palang magtrabaho ng mas mahabang oras, sabi ni Biboy, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon at bagong tiwala sa sarili. Ngumiti si Malasakit, at iyan ang pinakamahalagang regalo ng pabango ng kasipagan, ang pagtuklas mo sa iyong tunay na kapasidad at ang lakas ng loob na harapin ang anumang hamon. Ang pabango ay nagbigay daan para makita mo kung ano ang posible, ngayon ay nasa sa iyo na kung paano mo ito gagamitin, upang makamit ang iyong mga pangarap. Sa pagtatapos ng araw, habang bumabalik sila sa kanilang pwesto, puno ng bagong pag-asa at lakas si Biboy, hindi lamang dahil sa pabango, kundi dahil sa mga aral na kanyang natutunan, at sa kanyang sariling kapasidad na magsumikap para sa isang mas magandang bukas. Sa mga maagang yugto ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo, madalas maramdaman ni Biboy ang bigat ng pagiging isang working student. Sa gitna ng mga pagsubok at hirap, nagsimula siyang mag-alinlangan sa kanyang desisyon sa pagkuha ng kursong accountancy. Isang gabi,
Habang magkasama silang nagpapahinga sa isang tahimik na parke, matapos ang kanyang mahabang araw sa pag-aaral at pagtitinda, ibinahagi ni B-Boy ang kanyang saloobin kay Malasakit. Malasakit, hindi ko na yata kaya, ani B-Boy, ang boses niya ay puno ng pagod at pagkadismaya. Ang hirap ipagsabay ang pag-aaral at pagtitinda. Minsan iniisip ko kung tama ba ang desisyon ko na kunin ang kursong accountancy. Nakikinig si Malasakit, ang kanyang mga matay mayroong pag-unawa. Alam ko ang nararamdaman mo, B-Boy. Ang landas na iyong tinatahak ay hindi madali. Pero, bago ka magdesisyon, may nais akong ipasubok sa iyo. Dahan-daang inilabas ni Malasakit ang isang elegante ngunit simpleng bote mula sa kanyang bag. Ito ang pabango ng pagsisikap. Hindi ito basta pabango, ito ay may kakayahang magbigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa mga oras ng kawalan ng pag-asa. Bahagyang nag-aalinlangan, pero tinanggap ni B-Boy ang bote at maingat itong binuksan. Isang sariwang amoy ang agad kumalat sa hangin, at sa isang iglap, parang may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Ano itong nararamdaman ko, Malasakit? Parang bigla akong may lakas na harapin ang lahat. Ngumiti si Malasakit, yan ang kapangyarihan ng pabango ng pagsisikap. Itinutulak ka nito na lagpasan ang iyong mga limitasyon at ipaalala sa iyo ang iyong mga pangarap. Hindi ito solusyon sa lahat ng problema, pero sana'y makatulong ito sa iyo na makita ang iyong tunay na potensyal. Sa mga sumunod na buwan, ginamit ni B-Boy ang pabango bago ang bawat mahirap na exam sa eskwela at tuwing siya'y nawawalan ng sigla. Dahan-daang bumalik ang kanyang kumpiyansa, at sa tulong ng pabango ng pagsisikap, napagtanto niyang kaya niyang malampasan ang mga hamon. Isang araw, habang nag-aaral sa library, sinabi ni B-Boy kay Malasakit, "Alam mo, dati-rati ay gusto ko nang sumuko. Pero ngayon, nararamdaman ko na kaya kong gawin ito. Hindi lang dahil sa pabango, kundi dahil sa pag-unawa ko na mahalaga ang bawat hirap na dinaranas ko para sa aking mga pangarap." Sumang-ayon si Malasakit, puno ng pagmamalaki. At yan ang pinakamahalagang aral, B-Boy. Ang pabango ay maaaring magsilbing paalala, pero ang tunay na lakas ay nasa loob mo na, simula pa lang. Ang iyong dedikasyon at pagsisikap ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Sa pagtatapos ng kanyang kurso, habang suot ang toga at hawak ang diploma sa entablado, lumingon si B-Boy kay Malasakit na nanonood, nagbigay ng isang malalim na pasasalamat. Sa puso niya, alam niyang ang tagumpay na ito ay hindi lamang dahil sa mga mahiwagang pabango, kundi dahil sa kanyang pagsisikap at determinasyon na umangat sa buhay. Habang papalapit ang licensure examinations para sa kanyang lisensya bilang CPA, naramdaman ni B-Boy ang bigat ng paparating na pagsubok. Ang mga gabi ay ginugol niya sa pag-aaral, sinusubukan na saklawin ang bawat detalye at formula na maaaring lumabas sa exam. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, ang kaba at pag-aalinlangan ay madalas niyang kasama habang papalapit ang araw ng pagsusulit. Isang gabi, habang magkasama silang nagpapahinga sa isang tahimik na park, ibinahagi ni B-Boy kay Malasakit ang kanyang mga pangamba. "Malasakit, ramdam ko ang pressure. Gusto kong pumasa at maging CPA, pero natatakot ako na baka hindi ko magawa," ani B-Boy, ang kanyang mga matay mayroong pag-aalala. Tumugon si Malasakit sa pag-aalala ni B-Boy ng may pangunawa, at hinugot mula sa kanyang bag ang isang bote na may tatak na pabango ng tagumpay. "B-Boy, ito ang oras para sa pabangong ito. Hindi ito ang sagot sa lahat ng iyong problema, pero ito ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa at linaw ng isip na kailangan mo sa panahon ng iyong pagsusulit." Maingat na tinanggap ni B-Boy ang bote at marahan na binuksan ito. Habang sumisingaw ang amoy, agad niyang nadama ang isang kalmadong enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. "Parang nabawasan ang bigat na nararamdaman ko, Malasakit," sabi niya, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mukha. Yan ang layunin ng pabango ng tagumpay, B-Boy. Ito ay para tulungan kang maniwala sa sarili mong kakayahan, paliwanag ni Malasakit. Ang kumpiyansa ay mahalaga, lalo na sa mga panahong kailangan mong ipakita ang pinakamahusay mo. Habang papalapit ang araw ng exam, ginamit ni B-Boy ang pabango araw-araw, lalo na bago siya mag-aral. Napansin niya na mas mabilis niya nang naaalala ang impormasyon at mas kalmado na siya tuwing iniisip ang nalalapit na pagsusulit. Isang gabi bago ang licensure examinations, nag-usap muli sila ni Malasakit. "Natatakot pa rin ako, Malasakit, pero ramdam ko na handa na ako," pag-amin ni B-Boy. "Salamat sa iyo at sa pabango ng tagumpay.
Ngumiti si Malasakit, ang tunay na tagumpay Biboy, ay nanggagaling sa loob mo. Ang pabango ay nandyan lang para paalalahanan ka ng iyong tunay na kakayahan. Tandaan mo, hindi lang ito tungkol sa tagumpay sa iyong exam, kundi pati na rin sa paglalakbay na iyong pinagdaanan para marating ito. Sa araw ng exam, kalmado at tiwala sa sarili si Biboy. Hindi lamang dahil sa mahiwagang pabango, kundi dahil rin sa pagre-review at sa suportang natanggap niya mula kay Malasakit. Ano man ang kahinatnan, alam niyang nagawa na niya ang kanyang pinakamahusay, at iyon ang pinakamahalagang tagumpay na kanyang makakamtan. Matapos ang pagsusulit, ilang linggo ang lumipas na puno ng paghihintay at pag-aalala para kay Biboy. Bagamat kalma siya sa labas, sa loob-loob niya ay umiikot ang kaba at pag-asa. Ang pag-aaral at pagsisikap na ginugol niya para maging CPA ay tila isang malawak na dagat na kanyang tinawid, at ngayon, hinihintay niya ang pampang na magpapatunay na nagtagumpay siya. Isang umaga, habang nagtitimpla siya ng kape sa kanyang maliit na kusina, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang universidad ang nag-abiso na lumabas na ang resulta ng pagsusulit. Humigpit ang hawak ni Biboy sa kanyang telepono, kumakabog ang dibdib sa bawat segundo na lumilipas habang binubuksan ang website ng examination board. Doon niya nakita, nakalista ang kanyang pangalan kasama ang nota, siya ay pumasa at hindi lang basta pumasa, siya ay top 9 sa buong bansa. Sa isang iglap, napalitan ang kanyang kaba ng isang di maipaliwanag na kagalakan. Top 9 Malasakit, top 9. Hindi ako makapaniwala, sigaw ni Biboy, tumatalon sa tuwa habang hawak ang kanyang telepono. Sa tabi niya, si Malasakit, na palaging mahinahon at nakangiti, ay tila mas masaya pa para kay Biboy. Binabati kita Biboy. Alam ko mula pa sa simula na may kakayahan ka. Ang pabango ay nagsilbing gabay sa'yo, ngunit ang iyong determinasyon at pagsisikap ang tunay na nagdala sa iyo rito. Sa mga sumunod na oras, hindi mapakali si Biboy sa tuwa at excitement. Nagpasya silang magdiwang, kaya nagtungo sila sa isang park na madalas nilang puntahan. Nag-take out ng kanilang paboritong kape, at nagsimula silang mag-usap tungkol sa hinaharap. Sa totoo lang Malasakit, pakiramdam ko ay nagbukas na ang bagong kabanata para sa akin, sabi ni Biboy, habang pinagmamasdan ang mga tao na dumadaan. Oo Biboy, at sa bawat bagong kabanata, may bagong pagsubok at pagkakataon. Tandaan mo lang na ang tagumpay na ito ay simula pa lamang. Marami ka pang mapagtatagumpayan, tugon ni Malasakit, puno ng pagmamalaki sa kanyang kaibigan. Alam mo Malasakit, sa lahat ng natutunan ko, ang pinakamahalaga ay ang manatiling mapagpakumbaba at matuto mula sa bawat karanasan. Gusto kong gamitin ang aking lisensya hindi lamang para sa aking sariling tagumpay kundi para makatulong din sa iba. Ang pag-uusap na ito ay hindi lamang isang pagdiriwang ng kanyang nakamit, kundi isang paggunita sa mga aral na kanyang natutunan sa buong paglalakbay. Sa tulong ng pabango ng tagumpay at ang walang sawang suporta ni Malasakit, si Biboy ay hindi lamang nakamit ang kanyang lisensya bilang CPA, kundi natutunan din ang tunay na kahulugan ng tagumpay, ang patuloy na pag-aaral, pag-unlad, at pagbibigay ng inspirasyon sa iba. Sa unang araw ni Biboy sa malaking accounting firm sa Taguig, hindi lamang ang bagong kapaligiran ang nakapagbigay sa kanya ng kaba, kundi pati na rin ang pagkakataong makatrabaho ang iba't ibang mga profesional sa larangan. Ngunit sa lahat ng mga bagong mukhang nakilala niya, isa ang partikular na tumatak sa kanyang puso, si Ana, isang magandang accountant na may mahinhin na ngiti at matalino na tingin. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Biboy na palagi siyang nag-aabang ng mga pagkakataong makausap si Ana, kahit na mga simpleng bagay lang tungkol sa trabaho. Ngunit, sa bawat pagtatangka, ang kanyang kumpiyansa ay biglang nawawala, at madalas siyang nauutal o kaya'y nagsasabi ng mga bagay na wala sa lugar. Isang hapon, matapos ang isang nakakahiyang pag-uusap sa pantry, kung saan halos mabuhos ni Biboy ang kape sa kanyang sarili sa harap ni Ana, nagpasya siyang lumapit kay Malasakit para humingi ng tulong. Malasakit, kailangan ko ng tulong mo, simula ni Biboy, sa isang mahinang boses. Mayroon ka bang pabango na maaaring makatulong sa akin para mapahanga si Ana? Si Malasakit ay ngumiti, umupo sa tabi ni Biboy, at mahinahon na sinabi, Biboy, marami akong pabango na maaaring makatulong sa iba't ibang sitwasyon, ngunit wala akong pabango na maaaring pilitin ang damdamin ng pag-ibig.
Ang tunay na pag-ibig, B-boy, ay hindi mapipilit o mabibili. Napabuntong hininga si B-boy, tila mabigat ang kanyang loob. Kung ganun, paano ko ipapakita sa kanya ang tunay kong nararamdaman? Natatakot ako na baka hindi niya ako magustuhan kapag nakilala niya ang tunay kong ako. Tandaan mo, B-boy, ang pinakamahalagang bagay sa pagpapakita ng pag-ibig ay ang pagiging tapat at totoo sa iyong sarili, payo ni Malasakit. Ang pag-ibig na itinatayo sa katapatan at respeto ay mas matibay at totoo. Maging bukas ka sa kanya tungkol sa iyong nararamdaman, at hayaan mong makilala kanya bilang ikaw. Nakaramdam si B-boy ng kaunting ginhawa sa mga salita ni Malasakit, ngunit nanatili ang kaba sa kanyang dibdib. Paano kung tanggihan niya ako, Malasakit? Kahit na mangyari yun, B-boy, ito'y bahagi ng buhay. Hindi lahat ng ating nararamdaman ay sinusuklian ng parehong damdamin. Ngunit ang mahalaga ay nagpakatotoo ka at sinubukan mo, sabi ni Malasakit, habang inilalagay ang kamay sa balikat ni B-boy bilang suporta. Pinag-isipan ni B-boy ang mga salita ni Malasakit sa buong gabi. Sa mga sumunod na linggo, pinili ni B-boy na sundin ang payo ni Malasakit, na hindi umaasa sa anumang mahika, kundi sa kanyang sariling katapatan at kabaitan upang makalapit kay Ana. Sa tuwing magkakaroon sila ng pagkakataong mag-usap, maging sa simpleng tanong tungkol sa trabaho o sa sandaling magkatabi sila sa elevator, sinisiguro ni B-boy na maging bukas at magiliw sa kanyang pakikitungo. Isang hapon, habang nagkakape sila sa pantry, naglakas loob si B-boy na yayain si Ana sa isang maliit na parke malapit sa kanilang opisina pagkatapos ng trabaho. Ana, gusto mo bang sumama sa akin mamaya? Maganda ang panahon, at baka gusto mong magpahangin sa parke. Nagulat man sa pag-invite ni B-boy, pero ngumiti si Ana. Sure, B-boy. Parang magandang ideya nga yan pagkatapos ng isang mahabang araw. Nang magkasama sila sa parke, naupo sila sa isang bench na tanaw ang paglubog ng araw. Dito, mas malaya silang nakapag-usap kumpara sa opisina. Alam mo, B-boy, na-appreciate ko na niyaya mo ako dito. I rarely do get a chance to just sit and relax after work, sabi ni Ana, ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. Masaya ako na nagustuhan mo ang ideya, tugon ni B-boy, nakatingin sa kalmadong tubig ng lawa sa parke. Gusto ko lang na may magandang pagtatapos ang araw mo, lalo na pag stressful sa trabaho. Habang lumalalim ang kanilang pag-uusap, unti-unting nabuksan ni B-boy ang tungkol sa kanyang mga pangarap, ang kanyang pagsisikap na maging CPA, at kung paano siya tinulungan ng isang kaibigan sa kanyang paglalakbay sa buhay. Nakinig si Ana ng may interes, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Natutuwa ako na mayroon kang isang malapit na kaibigan, B-boy. May kaibigan kang nag-guide sa'yo, at sumuporta sa'yo sa lahat-lahat, ani Ana, na ngayon ay mas nakikilala na ang lalaking palaging nakangiti sa kanya sa opisina. Tumango si B-boy. Oo, napakaswerte ko. Pero alam mo, maswerte rin ako na nakilala kita. You make the long days seem shorter, Ana. Sa puntong ito, puno ng sinseridad ang kanyang mga mata, hindi nagtatago ng kanyang tunay na damdamin. Napangiti si Ana, tila may kung anong liwanag ang sumilay sa kanyang mukha. Salamat, B-boy. Hindi ko inaasahang maririnig ko yan ngayon, pero maswerte rin ako. It's refreshing to meet someone as genuine as you. Sa mga araw na sumunod, ang simpleng pagyaya ni B-boy sa parke ay naging regular nilang gawain. Dahan-dahan, sa bawat pag-uusap at shared moments, lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Hindi nagtagal, natural na lumago ang kanilang relasyon sa isang mas malalim na damdamin. Sa isang tahimik na gabi, habang magkasama silang naglalakad pabalik mula sa parke, hinawakan ni B-boy ang kamay ni Ana. Walang pangangailangan para sa anumang pabango o mahika, ang simpleng pagdama ng kanyang kamay ay sapat na para ipahiwatig ang lahat ng hindi masabi ng mga salita. Totoo at tapat, iyon ang naging pundasyon ng kanilang pagtitinginan. Ngayong ganap na silang magkasintahan, nadama ni B-boy ang pangangailangang ibahagi kay Ana ang pinakaimportanteng bahagi ng kanyang nakaraan, at ang mahiwagang impluwensya ni Malasakit sa kanyang buhay. Isang hapon, habang sila'y naglalakad sa paborito nilang parke, pinili ni B-boy ang tahimik na sandaling iyon para magkwento. Ana, may mahalaga akong gustong ibahagi sa'yo. Tungkol ito kay Malasakit, ang kaibigan kong duwende, at sa mga pabango na may mahika, panimula ni B-boy, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa seryosong tono.
Nakikinig si Ana ng buong atensyon, ang kanyang mga mata ay puno ng suporta. Anumang bagay iyan B-boy, handa akong makinig, tugon niya, hinigpitan ang hawak sa kamay ni B-boy. Si Malasakit, hindi lang siya basta kaibigan. Siya ang tumulong sa akin mula noong ako'y isang batang lansangan na nagtitinda lamang ng mani sa kalye. Dinala niya sa akin ang mga pabango na ito, bawat isa'y may kakaibang kapangyarihan. Ang mga ito ang nagbigay sa akin ng lakas at gabay para mabago ang takbo ng aking buhay, pagbabahagi ni B-boy. Napatigil si Ana, tila sinusubukan intindihin ang lalim ng sinabi ni B-boy. Mahika, isang duwende. Totoo ba ito B-boy? Tumango si B-boy. Oo, alam kong mahirap itong paniwalaan. Pero si Malasakit at ang kanyang mga pabango ay tunay na nagpabago ng buhay ko. Hindi lamang sa pagbibigay ng suporta at lakas, kundi sa pagtuturo sa akin ng mahahalagang aral sa buhay. Nag-isip si Ana, sinisikap niyang unawain ang lahat. At lahat ng ito, ang mga pabango, ito ba ang dahilan kung bakit ka naging matagumpay? Ang mga pabango ay naging kasangkapan, pero ang mga aral at ang pagsisikap ko ang tunay na nagdala sa akin dito. Ang pabango ay nagsilbing paalala na may potensyal ako, pero kinailangan ko pa rin gawin ang trabaho at harapin ang mga hamon, paliwanag ni B-boy. Hindi ito binago ng kung ano ang tingin ko sa iyo B-boy, sabi ni Ana, ngumiti siya, isang ngiti na puno ng pagmamahal at pag-unawa. Sa totoo lang, lalo akong humanga sa iyo. Hindi lahat ay kayang aminin na sila'y tinulungan, at mas lalo na, hindi lahat ay kayang gamitin ang tulong na iyon para tunay na gumawa ng pagbabago sa kanilang buhay. Nagpasalamat si B-boy sa pag-unawa at pagtanggap ni Ana. Salamat Ana. Mahalaga sa akin na malaman mo ito dahil ikaw ang makakasama ko sa paglalakbay sa susunod na yugto ng ating buhay. Sa kanilang pag-uwi mula sa parke, mas magaan ang pakiramdam ni B-boy, na parang nabunutan ng tinik. Ang pagbabahagi niya ng kanyang pinakamalalim na sekreto ay hindi lamang nagpapalaya sa kanya, kundi lalo pang nagpatibay sa kanilang relasyon. Si Ana, sa kanyang parte, ay lalo pang napamahal kay B-boy, hindi lamang dahil sa kanyang mga nakamit, kundi dahil rin sa kanyang katapatan at lakas ng loob na harapin ang kanyang nakaraan. Bilang CPA sa isang malaking accounting firm, hinaharap ni B-boy ang mga pagsubok na dala ng kanyang propesyon araw-araw. Sa isang partikular na gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, nagkaroon siya ng mahalagang desisyon na kailangan niyang pag-isipang mabuti. Isang kliyente ang nagmungkahi ng transaksyon na kahit malaki ang financial benefit, ay maaaring hindi humayon sa etikal na pamantayan ng kanyang propesyon. Balisa at nangangailangan ng payo, hinanap ni B-boy si Malasakit sa kanilang munting hardin, kung saan siya madalas nagmumuni-muni at nakikipag-usap sa kanyang kaibigang duwende. Ang hangin ng gabi ay sariwa, at ang paligid ay tahimik, tanging ilaw lang ng buwan ang kanilang kasama. Malasakit, may isang malaking desisyon akong kinakaharap. Isang kliyente ang nag-alok sa akin ng isang pagkakataon na makakatulong sana sa akin sa pinansyal. Ngunit, may mga aspeto rito na labag sa mga etikal na pamantayan ng aming propesyon, paglalahad ni B-boy, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Si Malasakit, na nakaupo sa isang maliit na sanga, ay tumingin ng seryoso kay B-boy. B-boy, mahalagang palagi kang manatili sa landas ng katapatan at integridad. Ang mga pabango ko ay nagbibigay ng tulong, ngunit sa huli, ang iyong mga desisyon ang magde-define sa iyo bilang tao at bilang isang profesional. Kinuha ni B-boy ang bote ng pabango ng paninindigan mula sa kanyang bulsa, isang regalo na ibinigay ni Malasakit noong araw ng kanyang pagtatapos. Binuksan niya ito at hinayaang ang aroma ay palibutan siya, na parang nagbibigay ng lakas at linaw sa isip. Palagi kong pinahahalagahan ang iyong payo Malasakit. Alam kong mahirap na desisyon ito, ngunit mas mahalaga na matulog ako sa gabi na alam kong ginawa ko ang tama, sabi ni B-boy, habang nilalanghap ang pabango. Tamang desisyon yan B-boy. Ang panandaliang pakinabang ay pwedeng magdulot ng pangmatagalang pinsala sa iyong prinsipyo. Tandaan mo, ang iyong integridad ay mas mahalaga kaysa anumang financial gain, tugon ni Malasakit, tumango ng may pagmamalaki. Kinabukasan sa opisina, hinarap ni B-boy ang kliyente at maayos na ipinaliwanag kung bakit hindi niya matatanggap ang alok. Hindi ko po maisasagawa ang transaksyong ito, dahil hindi ito sumusunod sa mga etikal na pamantayan ng aming propesyon. Umaasa ako na nauunawaan ninyo ang kahalagahan ng integridad sa aming larangan.
Bagaman may bahid ng pagkadismaya ang kliyente, nagpakita siya ng respeto sa desisyon ni B-Boy. Naiintindihan ko, B-Boy. Mahirap hanapin ang mga taong may matibay na prinsipyo ngayon. Salamat sa iyong katapatan. Nang maglaon, sa tahimik ng gabi, naalala ni B-Boy ang usapan nila ni Malasakit. Ang kanyang desisyon ay nagbigay sa kanya ng matinding kasiyahan, ang kasiyahang nagmumula sa pagiging tapat sa sarili at sa propesyon. Ang pabango ng paninindigan ay nagsilbing paalala na ang tunay na tagumpay ay nasa pagiging totoo sa sarili, at sa mga prinsipyong kanyang pinahahalagahan. Matapos maitatag ang kanyang karera bilang isang CPA, hindi nawaglat sa isip ni B-Boy ang kanyang mga pinagdaanan, at ang mga taong tumulong sa kanya sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Ngayon, bilang isang profesional na may kapangyarihan at impluwensya, ninais niyang magbalik ng kabutihan. Naisip niya ang mga batang tulad niya noon, mga batang lansangan na puno ng potensyal ngunit kulang sa oportunidad. Isang araw, sa kanyang opisina, habang pinagmamasdan ang lungsod mula sa bintana, tinawag ni B-Boy si Malasakit upang pag-usapan ang kanyang plano. Malasakit, gusto kong simulan ng isang programa para sa mga batang kalye. Nais kong gamitin ang posisyon ko upang magbigay inspirasyon at pag-asa sa mga batang tulad ko noon. Si Malasakit, na laging handang suportahan si B-Boy, ay sumagot ng may sigla, isang kahangahangang ideya, B-Boy. Ito ang diwa ng tunay na pagbabago. Paano mo naisip itong simulan? Nag-isip sandali si B-Boy bago sumagot, nais kong gamitin ang pabango ng pagbabago na ibinigay mo sa akin. Siguro hindi sa literal na paraan, pero bilang isang simbolismo. Gusto kong ipakita sa mga bata na posible ang pagbabago, at mayroong mas magandang hinaharap na naghihintay sa kanila. Magandang simula yan, tugon ni Malasakit. Mahalagang ipakita mo sa kanila na ang bawat isa sa kanila ay may halaga, at may kakayahang magbago ng kanilang kapalaran. Inorganisa ni B-Boy ang unang pagpupulong ng programa, kung saan imbitado ang mga batang lansangan, mga social worker, at mga volunteer. Sa araw ng event, kahit kinakabahan, si B-Boy ay puno ng determinasyon. Bago pa man magsimula ang programa, huminga siya ng malalim at nilanghap ang pabango ng pagbabago, paalala sa kanyang sarili na ang araw na ito ay simula ng bagong kabanata hindi lang para sa kanya, kundi para sa mga batang kanyang tutulungan. Nang magsimula ang kaganapan, tumayo si B-Boy sa harap ng maraming mukha na puno ng pag-asa at takot. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula niya. Narito ako ngayon hindi bilang isang CPA, kundi bilang isang tao na minsan ding nangarap at naghangad ng pagbabago. Tulad ninyo, lumaki ako sa kalye, nagtitinda ng mani, umaasang balang araw ay magkakaroon ng mas mabuting buhay. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo na posible ang pagbabago. Ang programa na ito ay para sa inyong lahat, para magbigay inspirasyon, para magturo, at higit sa lahat, para magbigay ng pag-asa. Habang nagsasalita si B-Boy, nadama niya ang bigat ng kanyang mga salita hindi lamang sa mga batang nakikinig, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Nakita niya sa kanilang mga mata ang pag-usbong ng pag-asa, ang mga ngiti na dahan-daang lumitaw sa kanilang mukha. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumapit si Malasakit kay B-Boy at binati siya, "Napakaganda ng iyong sinabi, B-Boy. Nakikita ko sa kanilang mga mata ang pagbabago, ang simula ng bagong pag-asa." "Oo, Malasakit, at ito ay simula pa lamang," sagot ni B-Boy, habang pinagmamasdan ang mga bata na ngayon ay nakikilahok sa iba't ibang aktibidad na inihanda para sa kanila. Sa puso ni B-Boy, alam niyang ito ang kanyang pinakamahalagang kontribusyon sa mundo, hindi lamang ang maging isang CPA, kundi ang maging isang instrumento ng pagbabago sa buhay ng mga batang ito. Sa wakas, dumating ang araw na pinakahihintay ni B-Boy at Ana, ang kanilang kasal. Ang venue ay isang magandang hardin na napapalibutan ng mga bulaklak at may tanawin ng paglubog ng araw, perpekto para sa isang romantiko na seremonya. Habang abala ang lahat sa paghahanda, tahimik na lumapit si B-Boy kay Malasakit, bitbit ang isang espesyal na kahilingan. "Malasakit, gusto ko sanang imbitahan ang iyong mga kaibigan at magulang mula sa kagubatan. Mahalaga sa akin na nandito rin sila para saksihan ang espesyal na araw na ito," sabi ni B-Boy. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng sinseridad at pagmamahal. Ngumiti si Malasakit, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. "B-Boy, iyon ay isang malaking karangalan para sa akin at sa aking pamilya.
Sigurado akong magiging masaya sila na makibahagi sa iyong kaligayahan. At huwag kang mag-alala, dala ko na ang pabango ng kagalakan para tiyakin na ang araw ng kasal mo ay nag-uumapaw ng saya at pagmamahalan. Habang papalapit ang oras ng seremonya, unti-unting dumating ang mga bisita mula sa kagubatan, mga nilalang na hindi nakikita ng karamihan pero ramdam ni Biboy ang kanilang presensya sa tulong ni Malasakit. Ang simoy ng hangin ay tila bumubulong ng kanilang pagdating. Sa sandaling nagsimula ang seremonya, pamwesto si Malasakit sa isang sulok at maingat na binuksan ang bote ng pabango ng kagalakan. Isang halimuyak na puno ng saya at pag-asa ang agad na kumalat sa paligid, pinapagaan ang damdamin ng lahat ng naroroon. Habang naglalakad si Ana patungo sa altar, kung saan naghihintay si Biboy, kapwa sila na puno ng emosyon. Tumingin si Biboy kay Ana, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Ana, sa araw na ito, pinapangako ko sa iyo ang aking pagmamahal, katapatan, at buhay. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa akin, bulong ni Biboy habang hinahawakan ang mga kamay ni Ana. Habang nagsasalita si Biboy, nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang mga figura ng mga kaibigan at magulang ni Malasakit, na nagmamasid sa kanya mula sa malayo, nakangiti at mayroong pagmamalaki. Si Ana, na ngayon ay kanyang asawa, tumugon ng may malambing na ngiti, Biboy, ang iyong pagmamahal ay ang pinakamagandang regalo sa akin. Handa akong harapin ang anumang hamon basta magkasama tayo. Mahal na mahal kita. Habang nagpapalitan sila ng pangako, ang kapaligiran ay naging mas mahiwaga. Ang mga bulaklak sa paligid ay tila lalong sumasayaw sa hangin, ang mga ibon ay umaawit ng mas malambing, at ang buong lugar ay napuno ng isang kahanga-hangang halimuyak at liwanag. Pagkatapos ng seremonya, habang nagsasalo-salo ang lahat, lumapit si Malasakit kay Biboy at Ana. Binabati ko kayo, at maraming salamat sa paggawang bahagi ako at ng aking pamilya sa araw na ito. Ang inyong pagmamahalan ay tunay na kahanga-hanga. Nagpasalamat si Biboy at Ana, yakap-yakap ang kanilang matalik na kaibigan. Malasakit, walang anuman ito. Ikaw at ang iyong pamilya ay bahagi na ng aming buhay. Salamat sa lahat-lahat. Ang araw ng kasal ni Biboy at Ana ay naging simbolo hindi lamang ng kanilang pag-iisang dibdib, kundi ng pagkakaibigan, mahika, at ang walang hanggang pagmamahal na kanilang pinagsaluhan. Sa tulong ng pabango ng kagalakan, ang kanilang espesyal na araw ay naging isang tunay na pista ng puso at kaluluwa. Isang dapit hapon, sa magandang tahanan ni Biboy at Ana, isang espesyal na hapunan ang inihanda nila bilang pasasalamat kay Malasakit, ang kaibigan at tagapagbigay ng mahiwagang gabay sa kanilang buhay. Ang hapagkainan ay puno ng masasarap na pagkain, at ang paligid ay inayos upang maging masaya at mainit ang kanilang pagsasalo-salo. Habang tinatanaw nila ang paglubog ng araw mula sa kanilang hardin, tahimik silang umupo at nagsimulang mag-usap tungkol sa kanilang mga nagawa at mga pangarap para sa hinaharap. Malasakit, gusto naming magpasalamat sa iyo, panimula ni Biboy, ang kanyang tinig ay puno ng taos-pusong pagpapahalaga. Ikaw ang naging tulay sa maraming mahahalagang yugto ng aming buhay, at hindi namin mararating ang kinaroroonan namin ngayon, kung wala ang iyong gabay at mga pabango. Si Ana, nakatabi ni Biboy, tumango at ngumiti kay Malasakit. Oo Malasakit, salamat sa pagiging bahagi ng aming pamilya at sa pagtulong mo hindi lang sa amin, kundi pati na rin sa mga batang aming natulungan sa programa. Ikaw ay tunay na inspirasyon. Si Malasakit, na bihirang makaramdam ng labis na damdamin, ay nadama ang init ng kanilang pagmamahal at pasasalamat. Biboy, Ana, ako ang dapat magpasalamat sa inyo. Ang pagkakataong makita kayong lumago at magmahalan, at ang makatulong sa mga batang nangangailangan, ay higit pa sa anumang mahika na maaari kong ihandog. Ang inyong kabutihan at pagmamahal ang tunay na mahika dito. Habang sila'y kumakain, nagpalitan sila ng mga kwento at alaala mula sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Nangingiti sila sa mga nakakatawa at nakakaantig na sandali, at sa mga aral na kanilang natutunan sa bawat yugto ng kanilang buhay. Alam mo, minsan iniisip ko kung paano kaya kung hindi kita nakilala, Malasakit, sabi ni Biboy, habang pinagmamasdan ang kumikinang na mga bituin sa langit. Siguro, hindi ako magiging kasing saya at kasing tagumpay tulad ngayon. Si Ana, na hawak ang kamay ni Biboy, ay sumang-ayon. At hindi lang iyon,
ang ating programa para sa mga bata. Nakita natin kung paano nagbago ang buhay nila dahil sa ating munting tulong. Lahat ng ito ay bahagi ng iyong impluwensya, Malasakit. Tumango si Malasakit, ang kanyang mga mata ay malamlam sa damdamin. Nakakataba ng puso na makita na ang aking munting mga pabango ay nagbigay daan para sa mga pagbabagong ito. Ngunit tandaan nyo, ang bawat isa sa inyo ay may kanya-kanyang lakas at kabutihan na nagpapaigting sa Mahika. Habang tumatagal ang gabi, puno ng pasasalamat at pag-asa, naramdaman nila ang malalim na koneksyon na bumubuo sa kanilang maliit na pamilya, hindi lamang sa pamamagitan ng dugo o kasal, kundi sa pamamagitan ng mga naibahaging mga karanasan at mga pangarap para sa isang mas magandang komunidad. Sa pagtatapos ng hapunan, nag-toast sila para sa kanilang magandang kinabukasan, sa patuloy na tagumpay ng kanilang programa, at sa walang hanggang pagkakaibigan na kanilang pinahahalagahan. Ang gabi ay nagwakas sa isang tahimik na pangako, na patuloy na maglingkod at magmahal sa abot ng kanilang makakaya.